Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataon na binigay mo na kami ay makapag-aaral ng mga salita, makarinig ng iyong mensahe sa umaga ito. Dalangin po na ang iyong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa amin. Tulungan mo po ako na mahayag ito ayon sa iyong kalooban at dalangin ko po, Panginoon, na ang mga kapatid na makikinig ay maunawaan at maintindihan ang mensahe ito. Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa inyo ang gawain ito na may pasasalamat at pananampalataya. Nawa o Diyos, ikaw ang siyang maitaas. Sa pangalan ng Anak sa Jesus. Amen. Sabi nga kanina ni Lisa, kung kayo ay nanonood ng news, ay merong gera. So, nagsanib yung US at saka Israel. So, ang tangi natin kung dapat gawin ay ating ipanalangin. Kasi bagamat ito ay malayo sa atin, maapektuhan po tayo. Kasi doon tayo kumukuha ng mga langis na ginagamit natin. At pag tumaas yung langis, damay po lahat. Diba? So, ngayon, sobrang taas na. At lalo pang tataas ito. Kasi maraming mga bansa po yung apekto. Kasi yung mga American base, meron sila sa Bahrain, sa Qatar, sa Kuwait, sa UAE. So ito maapektuhan lahat. Kaya marami tayong mga kababayan na nandun. So patuloy po nating ipanalangin na madaling matapos ang katuluang ito. So yun lang yung pwede natin gawin. Kasi kung titingnan natin, panoorin, sabi ng Iran, kahit taon, pwede silang tumagal. So mahirap, kaya mga kapatid, sama natin sa panalangin yung kapayapaan at katahimikan sa mga bansa. So, tingnan po natin yung ating pong pag-aaralan. So, ito po yung series na ginagawa natin. So, yung review. So, ibig sabihin, meron tayong dapat ayusin, meron mga bagay sa buhay natin na dapat natin buhay. At kung babalikan po natin, sabi po doon, yung kahulugan to physically reconstruct or to spiritually restore individuals and relationships back to God's intended design. So ito yung ating pong topic at napakabilis na sa series number 3 na tayo. Ibig sabihin, nakatatlong buwan na tayo. Napakabilis ng panahon. So, ang ating po, sabi po doon ng ating tema ay yung reveal God's work in broken lives and broken places. At yung una po nating tinalakay, return to God, yung sumunod, restore worship. So sa ikatlong bahagi ng ating series, tingnan natin yung reveal the words. Ito yung ating po pag-uusapan sa umaga po ito. At tingnan po natin, ano ba yung kahalagahan nito? Ano ba yung mga broken walls sa buhay natin? Kahapon, sa aming pong Couples Fellowship, makikita natin yung mga broken walls na nabuo yung mga mag-asawa doon sa Centella. Ganda po, kahit anim na pa kami pagdami, pero maganda yung nangyari. May nabuo dahil sa relasyon nila sa Diyos. Hindi ko alam kung sister, ay masakit ba yung tuhod mo? Sorry. Sister, kasama, umakyat siya, naka 250 steps. Kaya-kaya kahit senior, Sister Beck. So, tingnan po natin, yung ating pong scripture ay magmumula sa Nehemiah chapter 2 verses 11 to 20. So basahin po natin sa verse 11 to 12. Sabi po doon ay, dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako roon, ay hindi ko pa ipinapaalam kanino man ang ipinapagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng Luzon na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aming sinasakyan.
Lumabas ako sa pintuan ng libis sa daan patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuan papunta sa tapunan ng basura. Sinuri ko mabuti ang iba-ibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan ko asno. Kaya naglakad ako patungong libis at siniyasan ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginagawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal, at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila, nakita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo natin muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahirapan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinasabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo. Ang sagot nila, kaya't naganda nga sila upang simulan ang gawain. Ngunit nang malaman ito ni Sanballat ng Horonita at Tobias na isang opisyal ng Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, ano ang ginagawa ninyong iyan? Nag-iimagsin ba kayo laban sa hari? Sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo, ngunit kayo'y walang bahagi sa karapatan ng Jerusalem. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, doon po sa ating binasa sa chapter 2, verses 11 to 20, lihim na nag-inspeksyon si Nehemias sa mga nawasak o sira-sirang pader na Jerusalem. At bago niya hikayatin yung mga pinunong Hudyo na itayo itong muli. So sa kabila ng panunuya ni Sanballat, Tobias, Gesem ay nagpakita ng pananampalataya si Nehemias na nagpapayag na tutulungan sila ng Diyos upang sila ay magtagumpay. So ang pader sa isang lungsod noon ay simbolo ito ng proteksyon. Kailangan matayo nila yung proteksyon. Kaya kung makikita natin, meron sila yung mga boundaries. At mahalaga ito sa kanila. Ito ay simbolo rin ng kanilang seguridad, yung security nila, yung identity, yung lakas nila, o yung dignidad. So kahit dito sa ating kapanahunan, napakahalaga ng pader. Di ba? So kung titignan, doon na lang, halimbawa doon sa amin, yung subdivision ay walang perimeter fence. Ibig sabihin, yung property ng Santa Lucia ay wala siyang perimeter fence pa. Kaya lagusan yung mga tao. Kaya marami yung nakawan. At kahit mataas na yung pader, ay meron pa rin umaakyat. Meron pa rin. So yung security kasi ay wala. Hindi siya maasahan. Hindi tulad sa mga exclusive subdivision. Kaya ang ginagawa para ma-secure ay bukod sa bakod, naglalagay pa ng barbed wire. So yun yung kanila, yung seguridad. Makikita din natin kung titingnan natin kapag ma-identify mo yung isang may-ari, di ba? Kapag may papadeliver ka, ano ba yung palatandaan? O pag nakakita ka ng pader na medyo mataas at ang kulay ay brown o beige, yun na yun sa bahay namin.
So ito yung yung integrity. Kaya napakahalaga sa kanila na mabuo itong pader. Kasi yung security nila kapag merong gumawa ng hindi maganda ay protektado sila. Hindi tulad ngayon, may mga subdivision kahit wala silang bahod. Kasi talagang hindi ka makakapasok. Kung makikita po natin sa bandang South, mayroon dyan subdivision na hindi required yung bahod. Yung Santa Elena, pag nagtayo ka ng bahay doon, bawal ang bahod. Kailangan kita lahat. Kasi secure naman sila. So, makikita po natin ang Jerusalem, wasak yung pader. So, ibig sabihin, exposed sila, vulnerable sila, wala silang depensa. Kaya yun yung layunin nila. At tayo ay ganito rin yung ang buhay natin at ang iglesia kapag may sirang pader. Ibig sabihin yung broken walls tayo. Ano ba ito? Kapag ito ay meron tayo nito na dapat natin ayusin. So, sira yung prayer life natin. Diba kapag tayo ay merong mga bagay na dapat kukunin o buuin sa buhay natin bilang Kristiyan, hirap tayo manalangin. Sira yung prayer life natin. Hindi tayo makakakonsentrate. So, yung pagkakaisa, yung unity, sira din. Yung commitment natin, sira din. At yung spiritual discipline natin, wasak talaga. Kapag so ganito rin yung buhay po natin. Kapag meron tayong dapat buuin, merong sira na pader sa buhay natin o sa iglesia natin. Ito yung mga bagay na makikita. Sira yung prayer life, sira yung unity, yung commitment, yung spiritual discipline. So, tingnan po natin ang mensahe natin ngayon. So, ito yung panahon para muli natin itayo yung mga pader. Yung pader natin. Ito yung dapat o panahon, hindi bukas o makalawa, ito yung panahon para muli natin itayo. At meron po tayong 5 bagay na pag-usapan. Una, face the reality of the broken walls. Kalawa, rise up with faith and vision. Then yung katlo, everyone has a part to play. At yung ikapat, build despite opposition and depend on God when needed. So merong 5 punto na dapat nating maunawaan. 5 punto na dapat nating pag-usapan at pagtuunan ng pansin para maging maayos yung ating buhay at ang ating iglesia. So yung point number 1, face the reality of the broken world. So harapin natin yung realidad na mayroong sirang pader. Harapin natin yung realidad ng buhay natin na meron tayong pagkukulang, meron tayong dapat ayusin bilang mga Kristiyano sa buhay natin. Kaya, ang sabi ng verse 13, lumabas ako sa pintuan ng libis sa damang patungo sa buwan ng dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri ko mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Sabi niya sa English, I examined the walls of Jerusalem which had been broken down. So makikita po natin, hindi agad nagsalita si Nehemiah. Hindi niya agad sinabi kung anong gagawin. Hindi niya in-announce yung kanyang mga plano. Kundi sinuri muna niya, ano ba yung tunay na kalagayan? Ano ba yung sitwasyon? Ano ba yung dapat gawin? Yun muna yung kanyang ginawa. So, ganito rin sa atin. Hindi tayo makaka-relate, kung hindi natin aaminin na mayroong sira sa buhay natin, na mayroong tayong problema, na mayroong tayong dapat pumbunuhin. Hindi natin ito mabubuo. So, sa iglesia, sa ating church, sa ating sarili, maaaring may nasirang relasyon. Normal ito na nangyayari. Relasyon dito sa loob o sa ating mga tahanan, sa ating mga kaibigan. Ang relasyon ng bawat isa ay nagkakaroon ng problema. So, normal na dapat nating ayusin. So,
nanghihina yung commitment natin, nawawala yung dati, kung dati tayo ay committed sa mga gawain, pero humihina ito, nawawala. Nawawala ng gana sa ministry. Merong spiritual dryness. Ito yung mga bagay na pwede mangyari kapag meron tayong problema o dapat ayusin sa ating iglesia o sa ating personal na buhay. So, merong relasyon na hindi tama, merong relasyon na dapat ayusin, dapat abuuin yung commitment natin bilang tayo ay nasa isang iglesia, nawawalan tayo ng gana sa ministry para sa tingin natin, akala natin walang mangyayari, merong spiritual dryness. At kung ito ay pababayaan natin, hindi natin mabubuo yung ating tunay na layunin ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin ito. So ano yung dapat? Ang unang ba ay yung honest evaluation. Honest evaluation, yung dapat natin gawin. I-evaluate natin yung ating mga sarili. I-evaluate natin ano ba yung buhay ko ngayon, ano ba yung dapat kong gawin. Evaluate natin, honest evaluation, hindi para sirain o sisinin ang iba, kundi para makita na ito yung totoo. Hindi pwedeng dahil na in-evaluate natin ay tayo ay magtuturo o dapat i-blame natin sa iba na ikaw ang may kasalanan, ikaw may kasalanan. Kundi dapat makita natin na ito yung totoo na dapat baguhin at dapat ayusin. Diba? Kung doon nga sa kahapon, diba yung mag-asawa, o nakita nila na ito pala yung mali ko, ito yung dapat kong ayusin at binago. So, dumating sa punto na parang maghihiwalay na, pero nakita nila na ito yung kakulangan ko at ito yung dapat kong baguhin. Ito yung dapat kong gawin para maging matibay yung relasyon naming mag-asawa. So, hindi para sisinin ang isa't isa, kundi para makita na ito yung totoo, ito yung dapat natin gawin para maging maayos, para mabuo kung ano mang yung dapat buuin bilang mga mananampalataya at bilang sa iglesia natin. Hindi tayo perfecto, mayroong pagkukulang. Hindi natin dapat sabihin na ikaw kasi hindi mo ito ginawa, hindi mo ito inayos, kundi dapat makita natin ano yung dapat natin gawin. So, tingnan po natin, point number 2. Rise up with faith and vision. So, dapat gumamon tayo, tumayo tayo ng may pananampalataya at meron pakita o vision tayo. So, ano po yung sabi ng verse 17? Pagkatapos, sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo natin muli ang pader ng lungsod upang maamo na tayo sa kahihiyan. Come, let us rebuild the walls of Jerusalem. So pagkatapos makita ay yung sira, hindi nanatili si Nehemias sa problema. Hindi siya nanatili doon. Hindi siya nag-focus doon sa reklamo ng mga kasama niya. Kundi sabi niya, let us rise and rebuild. So yun ang daang ginawa niya. Hindi siya nagpatinag kung ano man yung problema o ano mang mga reklamo. Kundi sabi niya, let us rise and rebuild. So ang tunay na leader at tunay na believer tayo, hindi lang nagre-reklamo, hindi lang nag-a-analyze, dapat kumikilos. Diba? Hindi tayo dapat panay yung reklamo o kung dito, ito yung dapat doon. Hindi lang natin tinitingnan ano ba yung dapat gagawin, dapat ito. Kundi dapat kumikilos tayo. Gumagawa. Hindi po makakatulong kung ano yung mga puna o sinasabi, kundi ang dapat kumikilos tayo. Kung meron kang suggestion o mungkahi para sa ikabubuti, sabihin ng tama o maayos. Doon din sa buhay natin, sa ating personal na buhay, hindi tayo dapat palaging nagre-reklamo o
o ano man yung ginagawa, kundi ang dapat gawin natin kumilos tama. At faith does not deny the damage. Faith declares, with God's help, we can redeem. Yun ang dapat lagi natin sa puso. Kapag kasama natin ang Diyos, magagawa, mabubuo ito. So sa ating church, sa ating mga buhay, huwag nating isipin sa iglesia na minsan nakikita natin, maliit lang tayo, kulang tayo, mahirap tayo, parang nangihina tayo. Pag dumating ka dito, minsan makikita mo, konti lang, parang madidiscourage ka, makakaya. Maliit lang tayo, kulang tayo kasi, mahirap lang tayo. So, hindi natin dapat ito isipin. Kasi kung ito yung iisipin natin, walang mangyayari. Kung iisipin natin, tayo lang, paano natin masusustain yung operational expenses natin? Kung ito yung nasa isip natin. Ang dapat, with God's hand upon us, we will redeem. Ito yung dapat natin sa isip. Na kapag sa kamay ng Diyos kasama natin, mabubuo natin. Kasi kung titingnan lagi natin, hindi natin ito kayang gawin. Hindi natin ito magagawa kasi mali tayo, kulang lang tayo. Hindi sapat. So hindi natin makikita yung pagkilos ng Diyos kung paano niya mabubuo. Kapag sa ating pong sitwasyon, di ba sa atin, kapag tinignan po natin yung expenses natin, paano natin may bibigay ito, talagang hindi mo isipin na huwag na natin gawin ito. Hindi natin ito magagawa. Kasi tayo, ilan lang tayo eh. Ilan lang tayo pag nakita natin yung mga koreksyon, hindi natin mabibigyan yung mga karapat. Dapat kahit maliit, hindi natin magagawa. Huwag na natin. Doon tayo sa maging, ito yung realidad. Pagka ganun yung mindset natin, hindi natin makikita ng Diyos ay makapangyarihan na kaya niyang ibigay kung tayo ay magtitiwala. Sa mahabang panahon, nakita natin na kahit tayo ay konti sa biyaya ng Diyos, magaman hindi, pero nakikita natin gawa siya ng para. So, with God's hand upon us, we will redeem. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag natin iisipin na kulang tayo, saan para mahirap, maliit lang tayo. Hindi natin dapat ito panghihinaan ng loob at iisipin natin dahil kung ito yung magiging mindset natin, magiging talunan tayo. Hindi natin mabubuo yung dapat natin. So, sa ministry, sa atin, marami tayong challenges, di ba? Kapag yung murong na lang, di ba? Yung murong na lang po, yung isipin na lang po ninyo, yung sa murong, yung pagpunta. Mahirap. Pag ngayon, morning set, ang service nila, di ba? Pagpunta doon, sa kapalan, ayusin yung mga silya, mga lahat, magwawalis, tapos mag-i-start yung service. Wala pang katulad dito na pagpunta, inaayos. Pero kung iisipin ni Pastor, maliit, mahirap, hindi siya. Pero kailangan natin suportahan, kailangan natin tulungan dahil ito yung ibinigay at nais ng Diyos na gawin. So, kung gusto natin, maging sa buhay natin, di ba sa personal nating buhay, kapag inisip natin, mukhang hindi mo kakayanin. Hindi ka magtatagumpay. Kapag natakot ka agad sa nais mong gawin. Baka hindi ako pumasa, baka hindi ko kayanin, mahirap. Hindi. Kailangan makita natin na si Lord yung gagawa ng paraan kung ito ay ayon sa kanya kalooban. Point number 3. Everyone has a part to play. So lahat tayo ay may bahaging dapat gawin. Ang bawat isa sa atin ay may dapat gawin.
Sabi po sa verse 3 to 5, ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga-Tikoy. Ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Kung babasahin po ninyo yung verse ay yung chapter 3, makikita natin doon na ang bawat isa ay binigyan ng kanya-kanyang parte na gagawin. Yung priest, families, goldsmith, merchant, meron silang kanilang papel para mabuo yung pader na meron sila. Meron silang ginawa. Lahat sila merong bahagi. Lahat sila merong parting doon. Walang spectator. Bawat isa sa kanila merong ginagawa dahil ang layunin nila mabuo yung pader ng Israel. So ang rebuilding ay hindi lang po trabaho ng pastor. Hindi trabaho ng leader. Hindi trabaho lang. Hindi trabaho lang ng pastor. Ito ay trabaho ng bawat katawan ng Kristo. Hindi lang trabaho ng pastor, ng mga leaders, kundi trabaho ito ng bawat katawan ni Kristo. Ito yung dapat natin tandaan. Lahat, bawat isa ay merong papel na dapat gawin. Kung titingnan po natin, kung babasahin niyo po lahat sila, merong ibinigay na iniatas na dapat gawin para mabuo nila yung papel. So sa atin, ano yung gawin natin? Mahalaga po ang bawat isa. Meron tayong may satellite church tayo. Sa Morocco, meron sa Centella. So, mahalaga yung bawat isa. Ang naglilinis, ang umaawit, nag-ayos ng kumuha, nag-iimbita, at nagpe-pray. Mahalaga po lahat yan. Kung walang naglilinis, mahirap. Di ba? Madumi yung lugar. Natatandaan ko po, mayroong isang homeowner sa Richardson, bago pa. Sabi ko, saan ka ba nag-attend ng church? Diyan lang sa malapit sa Jackson. Ako, musta naman? Umalis ako doon kasi parang ang dumi ng lugar. Kaya parang hindi maganda yung dating. So, importante yung merong naglilinis maayos. At importante, bahagi yung umaawit. Kung walang umaawit, hindi tayo makakapag praise and worship, di po ba? Mabuti pa nga tayo kung kumpleto. Yeah? Lagi po ito sinasabi, sa Centella, kumpleto. Kahit walang magigitara, ang kapela, hindi kakanta. Sa Morocco talaga, yun talaga yung kailangan. Kasi, video style yung ano nila. Yeah? Pero, hindi dapat nangihina. Dapat, importante, mahalaga yung umaawit talagang nadidevelop yung pag-awit. So, yung nag-aayos ng upuan, mahalaga po ito, mayroong papel. At yung nag-iimbita, mahalaga yung, kung yun yung porte mo na magaling kang mag-invite, malaking bagay po yun. Malaking bagay yun. Yung nagpe-pray, ito yung malaki kasi sa isang church, dapat merong intercessor. Baka iniisip nyo, matanda na ako, wala na akong gagawin. Meron, mag-pray ka, pag-pray mo yung lahat ng mga binabible study ni pastor, yung mga in-invite na magpatuloy. Marami yung mga pangailangan ng iglesia. Napakahalaga. Kung titignan natin, sabi natin, baka wala akong papel. Pero hindi. Mahirap po ba yung mag-pray? Siguro naman, kahit saan pwede natin gawin yun. Sumikat, may bahagi. Merong dapat na gawin. Kung magaling kang mag-invite, invite po. Sabi nga daw po, yung daw church, meron po akong nabasa, ito daw po ay parang warship o battleship na kailangan ay prepare ka sa anuman. Di ba yung warship ay naka-ready yan. Kasi merong spiritual warfare. So, kumbaga, dapat nakahanda ka, ikaw ay mag-i-invite kasi para maayos yung lahat. Merong pupunta.
Hindi daw po dapat, church daw hindi dapat cruise-ship. Kasi yung cross, di ba, naparelax yun eh. Nakapetics ka lang. Chill. Hindi, dapat, isipin daw natin ito ay worship. Merong spiritual warfare. Kasi yung away, nandyan lang para aguluhin mo lahat. So, isipin natin, worship to. Kailangan hindi kakampi ako, hindi kasama ako dito para yun sa paglaban marami. Kasi kung isipin natin, worship nga naman ito, chill ka lang. Pag-petics, relax. Parang wala lang. So, yun yung dapat. At kapag lahat tumilos, mabilis yung religion. Kapag lahat sama-sama, mabilis yung religion. Mabilis natin magagawa kung ano man yung disenyo ng Diyos para sa Zion Worship Assembly. Maging sa ating mga satellite churches. So, ito yung dapat. Huwag natin isipin, ito lang yung ginagawa ko. Ito lang yung akin. Lahat ito ay mahalaga na dapat natin gawin. Sama-sama kasi hindi naman pwedeng lahat ay nakasalang sa isa o dalawang tao. Dapat meron tayong parte sa iglesia na dapat natin gawin. Point number 4. Build despite opposition. So, bumuo sa kabila ng opposition o merong mga kontra. Sabi ko sa chapter 4, verse 1, nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayo muli ang pader. Nagalit siya at tinudya kaming mga Hudyo. So, habang nagre-rebuild sila, may kumukontra. Merong ayaw. At normal po ito sa buhay natin. Normal ito kapag may ginagawa ang Diyos, may resistance. Kapag mayroong nais na gawin ng Diyos, para sa kanya ito, mayroong resistance. Kasi ayaw ng away na tayo ay magtagumpay. So, ganun din sa buhay natin. Kapag nagpumi tayo, na tayo ay maglilingkod, na tayo ay tutulong, mayroong resistance. Meron po kontra para hindi magtagumpay. Sa bawat nais ng Diyos na gawin natin, laging may resistance. Kaya dapat aware tayo. So dapat alam natin. So, sa church maaaring may discouragement, criticism, misunderstanding, pagod, spiritual attack. Ito yung may encounter natin. Nadi-discourage tayo. Parang wala yata nangyayari. Parang sa ginagawa ko, parang wala. So darating sa punto. Then merong mag-criticize, hindi tama o ito yung gagawin mo. Merong makikita na mali. Kahit sa personal natin buhay. Then merong hindi pagkakaunawaan. Sa mga membro, sa bawat isa. Normal ito. Maaaring sa pamilya o relasyon kapag ka nakita na ikaw ay naglilingkod, nagsiserve, merong hindi makakaunawa sa iyo. Merong hindi makakaintindi sa iyo. Bakit lahat ginagawa mo ito, nakakalimutan mo ito? Napakaganda yung mga narinig namin dun sa dalawang na mag-asawa na talagang meron hindi pagkakaunawang pero dahil ginawa nila sentro ang Panginoon ay naiintindihan nila. Meron makakaramdam tayo ng pagod. Panghihina, makaramdaman natin na parang pagod ka na, lalo na kung wala kang nakikita. Magandang resulta. Merong spiritual na. Ito yung mga bagay na dapat nating pagtagumpayan sa ating iglesia, maging sa ating mga buhay, sa ating personal na buhay, sa relasyon natin. Sa mga bata, sa mga dito, kapag talagang nag-commit ka, merong resistance. Gagawa at gagawa ang kaaway para hindi mo may sakatuparan yung nais na ipagawa ng Diyos. Pero tandaan po natin, opposition is not designed to stop.
It is a sign that the work matters. Yun yung tandaan po natin. Pag merong umukontra sa'yo, alam mo na ito yung tama, ito yung ayon sa kalooban ng Diyos. Tuloy lang dahil ito yung magiging mabuti para sa atin. Basta yung ginagawa natin, ayon, tama, ayon sa kalooban ng Diyos, ipagpatuloy natin. Dahil alam po natin na sa bawat gagawin natin para sa Panginoon, merong mga bagay na hahanda para hindi tayo magtagumpay. Huwag tumigil dahil may kumontra. Huwag bumitaw dahil may pressure. Magpatuloy. Yun yung dapat natin gawin. At itigil ako kasi ang daming kumontra sa akin. Iba tayo naman, yung tayo mga unang bago pa lang, di ba? Sa ating pamilya, maaaring hindi kumukonta pag tayo lang yung mananampalataya. Lalo na mahirap kung yung mag-asawa, yung isa ay mananampalataya, yung isa ay hindi. Di ba? Yun yung merong pressure, merong kumukonta. Yun yung mahirap. Pero dapat tuloy kung alam mo na ito yung tama at tayo sa kalooban. So, position is not designed to stop. Designed that the work matters. Point number 5 po. Depend on God while rebuilding. So, umasa tayo sa Diyos habang binubutan natin habang gusto natin na ayusin yung broken walls natin. Sabi sa verse 9 ng chapter 4, kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. But we prayed to our God and posted it. So napakaganda ng verse na ito. Hindi lang sila nagtrabaho, hindi lang sila nagpray. Kumbaga, ginawa nila ito, parehas nila ginawa. They work, they pray. Yun yung dapat natin gawin. Yung tamang rebuilding ay may prayer, may action, may faith, may responsibility. Ito yung dapat. Kung meron tayong broken walls, kung meron tayo, ano ba yung mga broken walls? Ano ba yung dapat kung dapat prayer, merong action tayong gagawin, may faith, at may responsibility. Mahalaga ang mga bagay nito kung gusto nating magbuo yung ating. Kung nais natin na meron tayong dapat buuin. Sa PMC Zion Worship Assembly sa ating church, dapat manalangin para sa revival, umilos para sa unity, manalangin para sa growth, magtrabaho para sa Pilipinas. Mahalaga po ito. Kailangan, kahit matagal na dapat ma-revive tayo. Bumalik yung desire natin. Kailangan, palaging isipin natin yung pagkakaisa. Pag-unawaan, kailangan manalangin natin yung ang paglago ng bawat isa. Hindi naka-steady lang tayo, kailangan magtrabaho tayo para dun sa katapatan, sa nais ng Diyos sa buhay natin. So, rebuilding is spiritual and practical at the same time. Hindi ito dapat na isang bagay lang. Parehas natin ito gagawin. Kailangan natin kumilos, kailangan natin anuman yung dapat merong action. Anuman yung alam natin na papag-aralan natin dapat gagawin natin. Isa sa buhay natin. Dapat natin itong gawin. Mahalaga po ang mga bagay nito. Rebuilding is spiritual and
practical at the same time. So ano yung conclusion po natin sa Reveal the Words? To reveal the words, face the broken reality. Harapin natin, ito yung totoo. Ito yung dapat. Rise up with faith. Kailangan tumayo tayo, meron tayong pananampalataya. Pananampalataya na ang Diyos ang siyang pag-asa, gagawa at tutulong sa atin. Let everyone participate. Huwag natin iasa lang sa isa o dalawang tao. Bawat isa. Kailangan umilo sa kasama. Continue despite opposition. Sa alam natin, ito yung tama, tuloy lang tayo. Ito yung nais ng Diyos, tuloy lang tayo. Depend on God through prayer and action. Ano man yung ginagawa natin, ano man yung plano natin, ang Diyos yung pag-asa. Doon tayo magdepend. Sa tao, sa talino, sa yaman, o ano pa man. Kailan tayo. Manalangin, pero kailangan merong action. So, ang sirang pader ay hindi permanente kondisyon. Kung ang Diyos ang kasama natin, ang wasak ay may tatayo. Ano man yung mga broken walls natin, hindi ito permanent. Hindi ito panghabang panahon. So gaya at nais natin, muli natin, itayo natin. Ano ba yung mga broken walls natin? Sabi nga, noong kahapon, katuruan na mali. Sabi daw sa kanila, huwag ka na mag-aral kasi malapit nang dumating yung Panginoon. E nakapag-asawa na siya, hindi pa nadating yung Panginoon. So, kailangan natin ito, alamin natin, saligsigin natin ano yung mga broken sa buhay. Ano yung dapat kong ayusin para mabuo ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, show us the broken walls in our lives and church. Give us courage to rise and reveal. Unite us as one body. Strengthen us against opposition and teach us to depend on you in everything. Unay Lord, apart from you, we are nothing. Panginoon, salamat dahil sa kabila ng aming pag-uula, sa kabila ng wasak naming mga pader, sa kabila ng aming mga kainaan, naging tapat ka po sa akin. Salamat sa lahat ng mga biyaya na binigay mo. Salamat sa kalakasan, sa buhay, sa pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa iyo. Salamat sa pagkakataon na makita namin yung kabutihan mo. Makikita namin yung mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat dahil nakikita namin habang malakas kami. Na-appreciate namin yung goodness at faithfulness mo sa aming mga buhay. Panginoon, labis ang aming papuri at pasasalamat sa iyo. Kaya o Diyos, sa mga oras na ito, salagsigin mo ang aming mga puso at isip. Pakita mo sa amin, ano ba yung mga dapat mong buhay? Ano ba yung mga broken walls
sa buhay na dapat mong buhay para sa iyong kalagayan. Lord, maraming salamat. At tunay, O Diyos, na binabalik natin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat